Si Basyang. Kausapin po natin ang gobernador ng Surigao del Sur para malaman natin ang sitwasyon nila ng partner at paghahanda. Si Governor Johnny Pimentel. Gov, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Gov. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ako sanay na tinatawag siyang Gov kasi na-cover ko siya sa House of Representatives. talaga ba? So, Oo, ang galing ng mga discussion nito sa mga committee hearing. Gov, ano po ang paghahanda na ginagawa natin dyan po sa Surigao? Kaugnay po ng inaasahang pagtama po o pagtama na pala ng bagyo dyan sa inyo. Yes, nag-issue na po tayo ng Memorandum Order number 26003. Ano po ang nilalaman nitong memorandum? Tinaas na po natin yung status dito sa probinsya ng Surigao del Sur to red alert. Meaning, inactivate na po natin ang PDRRM Operation Center natin. So, ibig sabihin, 24 hours na sila magmo-monitor ng sitwasyon sa probinsya ng Surigao del Sur. And then, naka-ready na po lahat ng mga equipment natin. Naka-full tank na po lahat yan for any eventuality. Then naka-preposition na po din yung disaster food packs natin just in case na merong evacuation mangyayari. Ang evacuation centers natin, identified na rin po natin saan sila mag-evacuate once yung water level ay tumaas sa level 3. Then we will start evacuating the people surrounding the coastal areas. Opo. Nagpalabas din po tayo ng direktiba sa mga mayors, lahat ng mayors ng steps or mga dapat nilang gawin sa pagkangayon. Una, i-activate na rin nila yung sa MDRMC nila, yung mga operation center nila. Tapos nakipag-coordinate na rin po tayo sa Coast Guard na wala mo nang papalaot sa dagat. Lalo na kami rito, marami kaming mangingisda. Totoo po. Ang means of livelihood dito sa probinsya is fishing. So nakapag-coordinate na po tayo doon. And then may order na rin po tayo sa mga mayors kung lumakas talagang ulan at saka lumakas ang hangin, they are given the discretion to declare ng walang klase. Siyempre may discretion sila. And then yun na nga, preemptive evacuation there is so naka-ready na po tayo. Alright. In fact, this afternoon, we will, aside from this already issued memorandum directives, mamayang 1 o'clock, magpapamiting na po tayo lahat ng members ng PDRMC, meaning ibig sabihin yan, lahat ng agencies na membro, nandiyan ang DPWH, nandiyan ang DSWD, DNR, every government agency na involved or member ng PDRM Council will be invited so that each agencies will also know the responsibilities once dumating yung bagyong Basyang. Opo, sa ngayon po, Gov, pakibigyan nyo naman kami ng update. Kamusta po ang panahon? Ayan. Alam nyo, mula pa kagabi, medyo malakas ng ulan, no? So, until early this morning, malakas talagang ulan, pero ngayon medyo ambon na lang. So, we really don't know kung tutuloy pa itong ulan. Kasi ang advisory sa amin, bukas pa raw ng maybe 2 p.m. ang landfall ng bagyong Basyang sa amin. But as I've said, na kailangan naman tayo pre-disaster ang response natin. So, wala pa yung bagyo, naka-ready na tayo. Oo. So, pati yung mga pangangailangan, preposition na yan. Kaya kung kailangan mabilisan, responde naman agad ang LGU. As early as now, naka-preposition na po yung mga food packs natin. In coordination with DSWD, we have 20,000 na food packs na naka-ready na yan for any disaster na mangyayari kung merong mga evacuation. Ibibigay lang naman po natin yan, yung food packs, dun sa evacuation centers pag nag-evacuate na sila. No? If there is no evacuation na mangyayari, hindi po to na nag-release unless kung yung mga barangays na submerged in water, meron po naman tayong mga 6x6 trucks dito na naka-ready na anytime. Yung mga marami po tayong search and rescue vehicles dito, lahat po yan naka-ready na, pati mga driver na as I've said,
24/7 yan, naka-standby doon sa opisina ng PDRM ready to evacuate all persons na kailangan na i-evacuate. Okay. Partner, yun kayang, ilas na lang ako. Gov, yun po mga residente, hindi naman po tumututol or nagpe-petix-petix lang Oo. pag sinabing evacuate. Sunod agad ba? Hindi, sometimes kung yung talagang matitigas, kumukuha tayo ng tulong sa mga pulis, no? Pero so far naman, kasi every year naman, we conduct itong sinasabing orientation, no? Oo. It's part of the pre-disaster activities ng probinsya ng Surigao del Sur. Hindi lang po tayo nagtitraining ng mga search and rescue teams natin, kung di nagkakandak din tayo ng orientation doon sa low-lying areas na yung responsibilidad nila na ginagawa po natin tong evacuation dahil naman sa seguridad ng buhay nila. So most of the people naman are very, very cooperative. So far, in my Okay. experience, during the past ikangang mga typhoons, kusang loob naman silang nag-evacuate. Very good, partner. Maganda yun. Gov, medyo kakabig lang po ako ng konti sapagkat tigilan po sana ako ng update kung meron kayo doon sa nangyaring ambush sa kay Barobo Mayor Ronito Martizano. Yes, si Mayor Ronito Martizano. Nangyari po yung kahapon, 4 o'clock in the afternoon. Mhm. Supposedly galing siya sa isang barangay, isang remote barangay yon, palabas na siya ng highway. Pag dating 1 kilometer before the highway, may humarang na Toyota Vios. Ang sakay po 5 tao. Once nakita, nakasakay siya sa high ace with some of his staff din, pagbaba niya, dating ng high ace, malapit dun sa Vios, kasi ginawa nila, parang naka-blockade, nakaharang. Opo, hinarang. So bumaba yung 3 tao, pinaputukan na kaagad sila, pero mga handguns lang to. I think 45 or 9 Walang RPG. Mabuti may wala namang namang RPG. Wala. And then wala ring long arm. So mabuti naman may presence of mind yung driver. Binunggo na lang talaga niya yung Vios para makalabas lang sila. Fortunately, there is no fatality. Yung mayor, may sugat lang, I think sharpener lang yata yun. Oo. Pero yung isang bodyguard niya, I think it's an army personnel or PNP personnel, tinamaan talaga sa balikat. So, ipapadala namin ngayon sa Davao, sa referral center. Doon na niya ipapatanggal yung, kasi nasa loob pa yung bala eh. So hindi kakayanin dito, maliit lang yung hospital dyan sa Barobo. So I have already given a directive to Provincial Director Colonel Mauricio. Pumunta na sila doon kagabi, pati yung Regional Director sa PNP, si General Maestrado, didinig na ng situation. Well, sa sketchy report lang, meron na tayo na-identify na isang gunman, no? Okay. So, piniprepare na po natin ang mga papeles para ma-apprehenda natin ang suspect because accordingly, one of the suspects is a local, meaning taga Barobo din. Taga doon. Oo. Ang motibo? Ayan. Ang motibo po, sir? Hindi pa natin malalaman kung anong motibo, baka personal, baka politika, pero once na mahuli natin yung, kasi identified na natin yung isa eh. Opo. In fact, I already talked with the mayor kaninang umaga. Ang sabi niya sa akin, dating tao pa nga niya, yung isang bumaril daw. Ayan, okay. So malaman natin after. Update na lang tayo kay Gov Yeah, maya-maya. we'll give you an update once ma-apprehend namin yung suspect. Okay. Pero na sila ngayon, conduct na ng hot pursuit. Inahabol na. Anyway, nakuha na naman natin pati yung plate number. Pinapadala na natin sa LTO ngayon yung plate number para malaman natin sino may-ari ng Vios. Ayun. Alright, sige. Gov, maraming salamat po sa inyong oras at syempre, mag-iingat po tayo. May bagyo po dyan sa inyo eh. Thank you, Gov.